So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naalala nyo ba si Michael Maurilio, si alias Rene? Ito nga po yung witness na humarap po sa Senado na gumawa ng video na siya daw po binayaran ni Risa. So, meron pong request dito si Sara Duterte na dapat daw ang mag-file daw po ng kaso si alias Rene kay Risa. Okay. Kasi alam naman po natin, no, na si Risa Ontiveros po, nag-file po ng kaso dito kay alias Rene at saka complaint sa ibang mga vlogger. Ngayon, nasabi naman ni Sara na tanga-tanga, no, akala mo abogado, na kung ako kay alias Rene, mag-file na rin siya ng kaso kay Risa. Okay. At tandaan niyo mga kababayan, sinabi po ni, dito ako nagduda eh. Dito ako nagduda sa statement po ni Sara eh. Mukhang may alam po siya dito sa pagbaliktad nga po ni alias Rene. Mukhang may alam po siya. So, paano ko nasabi? Tingnan nyo to para makuha na nyo yung point natin. Sabi dito, Sara Duterte urged ex-witness to file cases after recanting testimony versus Kibuloy. Basta si Kibuloy talaga, no? Si Sara talaga, to the rescue no? Sabi dito, Vice President Sara Duterte on Tuesday urged former Senate witness to file charges after he alleged that Senator Risa Ontiveros paid him 1 million to falsely testify against the evangelist Apollo Kibuloy in congressional investigation. Diba? So, si Michael Maurilio nga, no, also known as alias Rene, earlier retracted his sworn statement detailing supposed abuses inside Kibuloy's kingdom of Jesus Christ, saying that he was paid to implicate the pastor, who is also known ally of Vice President Sara Duterte and former Digong. So sabi na, ito na yung word of wisdom ni Sara. Tingnan nyo, word of wisdom ni Sara. Tingnan nyo. Sabi dito, that is a very serious accusation. Okay? And that should be answered clearly kung ano talaga ang nangyari. Vice President Sara Duterte said in a chance interview in the Netherlands. Yun naman pala. Tingnan nyo, tanga pala to eh. Hindi pa pala clear kung ano nangyari. Gusto mo na mag-file ng case. So wala bang probable cause? And by the way, sabi ni Sara, hindi pa daw clearly kung ano nangyari. Pero para sa akin mga kababayan, sa mga screenshot pa lang po na pinakita ni Risa Ontiveros, ebidensya na po yun. Ano ba nakalagay sa screenshot? Si alias Rene po yung unang-unang lumapit. Si alias Rene po humingi ng pera, hindi binigyan. Nakalagay doon mismo sa screenshot eh. Ang tanong dito, yung alias Rene ba nagpakita ng screenshot? Hindi. Para sa akin, mas malinaw na ebidensya po yun. Mas maniniwala po ako doon kasi magiging ano na yan eh. Magiging evidential document na po yun. Yung mga screenshot po na yun. Kasi 'di ba? Ano na yan eh. May napinag-usapan nila eh. Tapos nag-email pa nga, nakipag-chat pa nga, nakipag-text pa nga doon sa mga staff ni Sara. So ayun po, ebidensya po yun. Pero para kay Sara, hindi pa rin po malinaw. Tanga ka talaga. Akala ko ba abogado ka? Ang tanong ba dito, yung alias Rene ba, nagpakita na ba ng ebidensya? Di ba, hindi pa rin. At ang tanong dito, hindi pa pala clear, bakit pinag-file mo ng kaso? Clear mo muna utak mo. Si Buday talaga, patawa no? Kung sa tingin ni alias Rene na siya dapat, ang mag-file ng kaso, dapat gawin niya din yun para masabi niya na totoo sa loob ng korte at makasagot din ng maayos ang mga akusado sa korte. Puta ka magsalita. Tara, galing magsalita. Ito rin yung sinabi niya ng impeachment trial eh. Na gusto niya raw magkaroon daw po ng impeachment trial para magkaroon daw po ng labasan ng ebidensya at makasagot daw po siya ng maayos. Pero nung ginawa ni Sara, nag-file po ng certiorari sa Supreme Court para hindi pa matuloy yung impeachment trial. So, double standard. Di ba? Kaya mahirap na pagtanggol si Sara mga kababayan. Sinto-sinto eh. Iba-iba sila sabi eh. Napaka-inconsistent eh. So, sabi niya pa dito, ito malupit eh. Ito malupit. Duterte said she was able to read Maurilio's affidavit before the former Senate witness uploaded
a video recanting his earlier statement against Kibuloy. Tignan niya, nabasa ko na yung affidavit niya bago pa siya lumabas publicly. The Vice President said without giving details who she was able to obtain a copy in the said document. Tingnan niyo mga kababayan, sabi ni Sara, bago pa raw po lumabas yung video ni Alice Rene, nabasa niya na raw po yung affidavit po nung Alice Rene. So, ang tanong dito, wala pa pong affidavit publicly. Bakit magbibigay ng affidavit? Di ba? Bakit magbibigay ng affidavit si Alice Rene kung wala pa na-file na kaso? At bakit may kopya ka? Di ba? Nakuha niyo yung point. Si Sara din mismo nagdaglag sa sarili niya eh. So, syempre, mapapaisip tayo. Una sa lahat, wala pa pong lumalabas na affidavit si Alice Rene. Pero bakit ikaw may nabasa ka na? So, bakit ba? Kasabwat ka ba? Ikaw ba gumawa ng affidavit? O, nauna pa yung video sa affidavit? Tanga talaga ni Sara eh, no? Ano naman ang kakaso ni Alice Rene kay Risa? Padali lang yun. Pwede naman gawin ng kaso yun kung gusto nila eh. But tinan nyo to. Ito sabi ni Sara, no? Panoorin nyo to. Serious, accusation and it should be answered. Di ba nakuha mo? Buti si Sero. Di ba tama, di ba? Baka siya ang gumawa. Anong affidavit, di ba? Kasi nakakapagtaka yun eh. Wala pang affidavit na nilalabas yung Alice Rene. So kasi kung may affidavit niya si Alice Rene, so ibig sabihin may abogado na siya. Tama, di ba? Yung itsura ba ni Alice Rene? Kaya niya bang gumawa ng affidavit ng siya lang? Siyempre, may abogado na yan. O saan lumalabas dito mga kababayan, no? Kung may affidavit na nga si Alice Rene, sino yung nagbigay? Tanga, no? Tanga. Gagawa na lang ng script, 'di ba? Sabog-sabog pa. That is very serious accusation and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari and kung sa tingin ni Alice Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso ay dapat gawin niya din yun para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte. At nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago po may client na naman si Torion. siya lumabas publicly, no? Yung facts. Meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng crisis doon sa isang bahay saan siya. Tama, putangin na mukha. Ayan o, may sinasabi si Sara, tingnan nyo ha. Actually, nakalagay yan dito eh. Tingnan nyo ha, may sinasabi ni si Sara dito, no? Ewan ko lang kung dagdag niya to o ano. So, sabi ni Sara dito ha, basahin ko lang ha, para mas malinaw o. Sabi ni Sara, meron pa nung nakalagay doon sa affidavit, no? Meron pa nakalagay doon, nakasama niya ang mga witnesses kuno sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Rizon Taveros. She said. Oh, sabi niya ni Maurilio nga, nakasama niya sa tirahan ang mga witnesses, she said, di ba? So, ayun. Panibagong bintang na naman to, Sara. Tignan nyo, to, para makuha nyo yung point. Sige. So, sabi ni Sara, nakita niya raw po sa affidavit ni Alice Rene na may mga kasama pa raw siya mga witnesses doon na humarap sa Senado na pinatira ni Rizon Taveros sa isang bahay. Puta, kapag kayo wala kayong napakita ang ibang witness na gano'n, sinungaling talaga kayo. Mabigat na aligasyon yun ha, sa totoo lang ha. Ito na ito. Witnesses ko noon, ng crisis. Doon facts. Meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon, ng crisis. Doon sa isang bahay saan siya pinatira. Senator Taveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo,
Tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng kaning testigo rin. Oh, yes, of course. Testigo ng ICC. Okay. So, so sabi ni Sara, no, doon daw po sa affidavit ng Alice Rene, no? Ulitin ko lang kasi medyo magulo yung audio eh. Na pinatira daw po sila sa isang bahay at nandun din daw po ibang mga witness at yung mga witness po na to, sila daw po yung mga papapuntahin sa ICC. So, nakuha niyo yung ano? Actually, hindi ko makuha yung point doon, no? Kasi una sa lahat, bakit itatago pa yung mga witness kung publicly naman, sinabi naman ni PBBM, nagagasusan po ng gobyerno yung mga witness papuntang dahig. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. Bakit itatago pa? Di ba sabi nga po ni Claire Castro, no? Na tutulungan ng gobyerno yung mga witness, no, ng tokhang papuntang dahig. Pamasahe, o baka ganun nga, di ba? So, bakit itatago pa? At sa dinami-dami pa panipagtaguan, kay Risa pa tinago. Pwede naman sa DOJ. Di ba? Pwede naman sa NBI. Bakit kay Risa pa? Eh, bawal yun. Di ba? Hindi po trabaho ng senador po yun, pero ito si Sara, ang lakas ng loob. Actually, yung bintang ni Sara, parang bintang po ng hindi nag-iisip. Parang bintang po ng hindi abogada. Yung mga bintang ni Sara dito, parang bintang lang po nung nung chismosa sa palengke. Ay? Ko ba? Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron na ang gano'n na statement sa witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Hindi ko talaga makuha eh. Kasi sa dinami-dami po ng mga kaalyado ni PBBM para po pagtaguan nga po ng mga witness ng ICC, bakit kay Risa pa na hindi niya kaalyado? Tanga eh, no? Tanga, no? Hindi siya, hindi practical eh. Ano nangyari dyan? Ano ba? Ano ba, Sara? Tanga-tanga ka na naman eh, no? So ngayon mga kababayan, no, sinerch nga po natin dito si Michael Murillo. So actually, meron po siyang lumang Facebook na hindi niya na po masarado. Ito yun, no? Facebook niya to eh. Michael Murillo. So ano pala siya? Member talaga siya ng KOJC. Hindi lang siya basta-basta landscaper po dun sa KOJC. Member talaga siya ng KOJC. Ayan, no? 16th International Youth Congress 2019 Visayas Delegation. So siya to, bakla no? Bakla eh. Siya yan eh. Tapos na pa, no? Post ni Michael Murillo noong April 8, 2019. Di ba? Ang hinirang na anak, Pastor Apollo Kibuloy, ang dahilan kung bakit nanatiling ako malakas sa araw-araw. Di ba? Kulto pala to eh. Cool. Kulto. Ito nga, ito siya, nakatalikod, SMNA pa siya. Actually, mga kababayan, ewan ko lang, no, pero pag ganito po kasi, no, to be fair, hindi ba nakita ni Risa itong Facebook na to, no, kasi parang kaduda-duda naman talaga in the first place, no, na tinanggap niya tong witness po na to na mukhang posibleng baka tanim nga ito, no. Posibleng tanim. Ayaw ko lang, no, mahirap mag-speculate, no? Kasi pwedeng tanim ng KOJC para guluhin nga po yung hearing nun. O kaya pwede talagang umalis na po sa KOJC tapos tinakot niya yun, di ba? Pero ang malinaw dito, no, si Michael Murillo po naniniwala po kay Kibuloy. Si Kibuloy po ay anak ng Diyos. Hinirang na anak ng Diyos na na habang pinapanganak, no, dumating si Jesus, dumating yung Diyos na nakasakay sa ulap. Napaka-weird ng paniniwala ng mga buwaka ng inang mga yan, di ba?
So by the way mga kababayan, no, malinaw naman po kasi no, kahit naman po na ganun po yung ginawa ng Michael Murillo, sigurado naman po talaga na talaga perjury po yung ginawa niya. Diba? Perjury po talaga 'yon. Kasi naka-ano sila doon naka-sworn statement po sila doon, naka-oath po yung mga yan doon po nung Senate hearing. So talagang may kulong ka dito, Michael Murillo, tandaan mo. May kulong ka dito. Di ba? So, ako ba? Ang gulo ba sa KOJC talaga, ang magulo. Oh. And by the way, mga kababayan, no? Ano ba tayo? So, dinami-dami po kasi ng mga, di ba? Kanina, nakita nyo na kanina, di ba? Yung mga statement nga po ni Sara na, ewan ko lang kung totoo ba yun, ha? Pero ako di ako naniniwala doon. O dyan, dyan sa 900 po na nanonood dito. Kayo ba naniniwala ba kayo doon sa sinabi ni Sara na ito nga pong si Michael Murillo daw po, may mga kasama daw po na mga, tawag nito, mga witness ng ICC sa isang warehouse. Kasi tandaan nyo, no, ang isa pa nakakapagtaka dito, bakit meron siyang kopya ng affidavit ni Michael Murillo na hindi pa nga pinapublic? So, syempre, kung may unang kopya niyan, napapaisip kami na, ba, kasabot ka ba? Baka ikaw nga gumawa niyan pero mukhang malabo naman kasi bobo mag-English si Sara. Pero, pero mga kababayan, no, marami pang kalokohan niya si Sara, parang ito, no, ito, nalala ko tuloy ito bigla. Diba? The Philippine Vice President dig up President fathers and throw him in the sea. So, parang ito rin po yung mga sinasabi ni Sara dati, no, yung mga out of this world na hindi po kapanipaniwala ang mga statement niya. Na parang ganyan din po yun, no? Parang ang lakas ng loob niyang magbanggit na papatay niya po yung presidente, si First Lady, tsaka si Martin Romualdez. Tapos ito nga po, no, papahukay niya daw po yung buto, no, nung ni late Ferdinand Marcos Sr. Nakala niya naman magagawa niya. Oh, tignan niyo, bali-baliw talaga to no? Oh, VP Duterte says she dreamed cutting off Marcos head. Pupugutan daw po ng ulo si PBBM. Oh, Rodrigo Duterte, ito, iba na pala yan. So, yan na kababayan, no? Pero, by the way, kayo, no, ano masabi nyo nga po dito sa mga bagong pakulo na naman ni Sara? Kayo ba naniniwala ba kayo na ganun nga? Posible ba yun? Pero nasa comment lang po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, yun mga kababayan, no? So, ito pag-usapan na po natin yung pinaka-main topic natin. So, ito na nga po yun.